Sagada Hub. Tapos the Sagada Lemon Pie House, of course. The Pinikpikan House. Nandun pa sa taas. Kaya dito kami kakain sa may Sagada Happy House. Okay, so ito na yung church nila dito sa Sagada. Ayan, and then pupunta tayo doon, if I'm not mistaken, para sa Echo Valley. Yung mismong misa nga, ganun din. Pareho yung sequence. May sign of the cross, may Holy Communion, yung saints, ganun din. Holidays, no? May Holy Week din. Walang pinagkaiba, no? The only significant difference nung dalawa is pwedeng mag-asawa yung mga pare. Parang sa... Aglipay? Aglipay is same lang, walang pinagkaiba sa Anglican, pero ang nagtatag kasi ng Aglipay si Gregorio Aglipay, Pilipino, no? Yung Anglican, ang nagtatag niyan si King Henry VIII ng England. Yan. So dati siyang Catholic, kaso gusto niyang hiwalayan dati yung queen niya, si Queen Catherine, para asawahin niya si Anne Boleyn. Ano, kung narinig niyo yon sa history, si Anne Boleyn, no? Kasi wala silang anak na lalaki ni Queen Catherine, no? Lagi din nagkaka-miscarriage. Gusto niyang mag-anak ng lalaki kasi kailangan niya ng tagapagmana sa trono. So, yung kagustuhan niyang hiwalayan yung queen niya, ayaw ng Santo Papa, no? Kaya ang ginawa niya, tumiwalag siya sa Catholic, itinatag niya yung Anglican, then doon niya na naasawa si Anne Boleyn. Or para may idea kayo, hindi ko alam kung meron pa yun sa Netflix, yung movie na The Other Boleyn Girl. Yan. Yan. So doon nag-originate yung religion ng Anglican. Nakarating dito sa Pilipinas, dinala ng mga American missionaries noong 1901, then nakarating naman dito sa Sagada noong 1904. So etong church na to, hindi ito Catholic Church. Anglican Church ito, no? So ANG. ANG. Yes, yes, nanggaling sa word na Anglo, Saxon, parang gano'n. No? Church of England ang ibig sabihin ng Anglican. So from here, pupunta naman tayo sa may Echo Valley kung saan makikita yung hanging coffins. Then along the way, may madadaanan din tayong cemetery. So pag may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong kahit sino sa aming dalawa. So, tara. Kaya ang kagandahan nun sa mga pare sa Anglican, never kayong makarinig na may nangharas, nang molest, mga ganon. Kasi pwede silang mag-asawa, di ba? Kasi sabi naman nila, wala namang nakalagay na ganon na bawal, di ba? Mag-asawa yung pare. Lapit kayo konti dito. Ano po ang religion? Anglican kami. Majority, let's say around 80% ng tao dito sa Sagada Anglicans. Same din ang baptismal niyo po. Ganun din. Pwede yung baby. Yes. Kasi di pa sa born again kasi hinihintay muna nilang magkaroon ng isip bago. Pero dito kahit meron din. Okay. Lapit kayo konti, ma'am. Yung nandyan, hindi nyo makikita yung ituturo ko. Okay?
Dati-dati, ang unang bumubungad sa mga taong dumadaan dito, or yes, is yung nicho na to. Kailan lang naman kasi ginawa tong marker na to, nakarangan na, no? Pero dati-dati, ang unang nakakikita ng mga dumadaan dito is yung nicho. And medyo nakakatawag pansin kasi makikita nyo may salamin. So may kwento po sa salamin na yan. Nung buhay pa po yung taong to, isa siya sa pinaka-active when it comes sa rituals, sa tradition, sa culture dito sa bayan. So makakonsider natin na isa siya sa mga elders dito. Dito tayo, gilid tayo. Elders dito. When we say elders, sila yung ritual leaders, ritual masters of the village, no? So bago siya namatay, hinabilin niya na pag siya'y pumanaw na, gusto niyang maisama dun sa pupuntahan natin sa may hanging coffins para daw nakikita ng napakaraming tao yung kabaong niya. Pero kung papansinin niyo, babasahin niyo yung profession niya, isa siyang reverend. Isa siyang pare. No? So syempre, inayawan ng church yung kahilingan niyang may living the traditional way. In conflict sa kung ano yung profession niya. Pare siya, tapos gusto niya traditional way of burial. Wala naman siyang dahilan kung bakit gusto niya daw na maigibing. Gusto niya dun, ma'am, para daw nakikita ng napakaraming tao yung kabaong niya. Yes. Right. Then, inayawan ng church yung kahilingan niya. So, dito siya nilibing. Then, para matupad yung wish niya na nakikita ng mga tao, nilagyan ng glass. Dati, kitang-kita niyo talaga yung kabaong niya doon sa loob. Pero sa katagalan, parang inamag yung glass, no? Parang lumot sa loob. Kaya hindi na makita. Then, in the urban areas or in other places, sa mga cemetery, minsan nagkukulang ng space kasi overcrowded na. Minsan ang ginagawa, sa isang nicho na lang ang buong pamilya or buong angkan. Pero dito sa amin, we usually place families or relatives beside each other. Magkakatabi ang mga yan. No? Especially yung couple, mag-asawa. No? Eh, makikita nyo mamaya halos karamihan sa mga nicho, sa mga puntod dyan, vipers. No? Kaya sabi nila, dito nyo daw sa Sagada mapapatana yung totoong may forever. Kasi kung sa kasal, sa holy matrimony, sasabihin natin, till death do us part. But here in Sagada, it's beyond that. Kasi hanggang kamatayan, magkasama pa rin sila. So mapapansin nyo, vipers, no? Tigdalawahan. Di ba? Bihira yung may makikita kayong pinatong, siguro kapatid or anak, ganon. Pero talagang kapag mag-asawa is magkatabi talaga. Magkatabi. Okay. Yes. So pag namatay agad ako, dapat may katabi na agad na isa. Okay, example natin. Si father or yung iba, di ba? Oo, di ba? Yung katabi nila, bakante. Bakante lang. Ibig ko nga sabihin, meron na No, hindi sila single. buhay pa. May asawa sila, pero buhay pa yung asawa nila. Naka-ready na, naka-reserve na. So no choice ka, katabi pa rin ginawa. Pero pag single ka, kawawa ka naman, single ka forever. Kawawa naman. Ganon. Asawa niya sa akin. Ganon yun. Eh, ang daming nagtatanong, paano kung maagang nabiyuda? Nabiyudo? Discretion na siguro yun sa discretion ng family. Pero dito kasi, ma'am, sa amin, bihira. Sa taas, yung pangatlo. Ay, so dapat mag-asawa ko taga Alam mo dito. kung bakit, ma'am? Taga dito, talagang walang asawa. Alam niyo kung bakit? Bakit bihirang hindi na nag-aasawa yung iba? Mga loyal, stick to one, mga taga-sagada. Grateful. Dito tayo. Tama na kaluhukuhan. Okay, dito na lang tayo sa gilid kasi dito sa taas umuulan, no? Mabasa tayo. At least dito may lilim tayo konti na kahoy. So lapit kayo mga dito para or yung iba dito sa hagdan basta marinig nyo ako kasi bababa yung sasakyan. Okay. Mamaya pag andyan tayo sa taas, mapapansin nyo yung mga puntod, no? Parang American style or Western style
puro mga tombstones, karamihan. Siyempre, mga American missionaries ang nagdala ng religion dito. So parang iginaya sa kanila. No? Saka lang naman nauso yung mga puntod-puntod na ganito. Mga nicho pala. Okay. Then sa ating mga Pilipino, uso na celebrate natin ang All Saints Day. No? Undas. Tuwing November 1. Siguro sa inyo, any time of the day ng November 1, bibisitahin nyo yung mga kamag-anak nyo, bibisitahin nyo yung mga relatives nyo, mag-aaral kayo ng bulaklak, magsisindi ng kandila. Ganun din naman dito, pero may konting kaibahan dito. Sa amin kasi dito, tuwing November 1 sa evening, no, hapon, pag mga around 5 to 6 p.m. pag magsisimula ng dumilim, pero before that may misa muna pala. Then mga 5 to 6 p.m. Pupunta sila, sabay-sabay yung mga taong pupunta dito sa kanya-kanyang kamag-anak, then sabay-sabay gagawa ng apoy kada nicho or kada putod. Pero example dito, dalawa sila magkatabi, pwedeng isang apoy sa gitna lang. Parang bonfire, parang ganon. Halos lahat ng mga puntod nicho may ganon, no? Kaya pag nagpunta kayo dito ng November 1, evening ng November 1, akala nyo buong cemetery nasusunog, no? Parang ganyan yung itsura. Yan. Yan. So, gilid kayo at may sasakyan. Lapit kayo na lang dito, yung iba sagdan. Maririnig nyo pa rin naman ako. Kung napanood nyo yung animated na movie na Coco, medyo parang ganon. No? Nung araw, hindi uso yung kandila dito sa amin. So the people made use of what's available around them. May mga part ng pine tree na pag sinindihan mo, usually sa bandang gitna ng trunk, tapos lower part ng pine tree na kukuha yun, pag sinindihan mo yun, lumiliyab ka agad. No? Parang may gaas. Then yung amoy ng kahoy or yung usok is parang insenso. Ganon ang klase ng kahoy na ginagamit namin dito. Then, nowadays, even if may kandila, para sa amin, kahit nagsisindi pa kami ng kandila, para sa amin, kulang pa rin. No? Yung belief na, kaya kailangan pa rin gumawa ng apoy. Yung belief na, ang tagal nilang nilamig dito, ang tagal nilang nahimlay dito, so time naman para gumawa ng apoy, pampainit sa kanila. And those fires will also serve as their warmth all throughout the year na din. Hanggang sa naging yearly tradition, hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa namin. Mamaya, pag dumaan tayo dyan, sa tabi-tabi, tingnan nyo yung mga puntod, yung tabi ng mga puntod, makikita pa kayong mga evidence ng mga ginawa nilang apoy last year. Mga uling-uling, gano'n. No? So, dito tayo. Napapaisip ka na ba? Ito pa isip akong taga-sagada magpipiliin. Ay, Diyos ko. Mukhang di ka sasama pa uwi. Mag-iwan dito sa puntod. Dito ka maghahanap. Ngayon, siyempre, ilang buwang simula November, wala naman naglilinis kasi dito, oh. Walang nagme-maintain na sepulturero, kaya makikita nyo ang tataas na ng mga damo. Nalilinisan lang tong cemetery a week before ng undas. Ganun. Kanya-kanyang linis. So, yung next na ituturo ko is actually hindi siya tourist spot, pero ang daming nakakapansin, no? Bakit daw sa dami ng mga nicho dito, parang mas special yung isang yon. Yan, yung may picture, details pa.
He is actually one of the fallen of 44. And for your information, yung Special Action Force na yan, mga pulis yan, hindi yan sundalo, no? Yung SAF na yan, mga pulis yan, hindi yan sundalo. So, for your information, let's say around 70 to 80% din ng buong strength ng Special Action Force all over the Philippines. Halos 80% yan mga Igorot, mga taga dito sa Cordillera. So hindi nakakapagtaka na halos na lahat doon sa namatay, 44 na yan, ay mga Igorot. Then isa sa doon sa 44. Then dyan sa side na yan, sa bandang gilid, dyan namin nililibing ng mga veterans ng World War II. Yan, ano lang yan, isa sa ilis lang yan, isang yan. Dyan sa gilid na yan, dyan nililibing ng mga veterans ng World War II. Ibig sabihin na, yan mismo yung mga nakalibing. So, ang next na destination natin sa may hanging coffee, na Eco Valley. Sementado na dito. Bato na to, pwede kayong mag-take ng pictures pero konting ingat lang, no? Kasi medyo madulas kasi basa. Lapit kayo. Yan nga, tulad ng sabi ko, yung mga gustong mag-picture dito sa may bato dito, pwede naman, pero extra caution, no? Kasi medyo basa. Hindi medyo, basa talaga. Medyo madulas. No? Isipin nyo po, pag kayo nadulas dito, mas malapit po yung hanging coffins, mas malayo yung hospital. Yung mga gustong mag-picture, pwede kayong magpakuha kay Mission. Then, yan, hanggang sa kabila, yan. Ito yung tinatawag nila na Eco Valley, ECHO. Kasi pag may sumisigaw dito, nag-e-echo. Pero, huwag niyong susubukan, no? Huwag, masisirang buhay niyo. Hindi, bawal. Kung bakit bawal, mula sa kabila,
Okay, simulan natin bakit naging Eco Valley. Hindi naman kasi kami mga locals ang nagbigay ng pangalang Eco Valley. Mga tourist, no? Mga tourist ang nagtawag dyan na Eco Valley hanggang sa yun yung kumapit, yun yung sumikat. Pero ang name talaga ng area na to is tinatawag na Paitokan. Kaya meron yung longer version ng tour na to, tinatawag na Paitokan Walk. No? Kung bakit bawal ang sumigaw-sigaw dito or mag-ingay-ingay? Kasi mula sa kabila hanggang doon sa bandang caves, maging caves, mga ganon. More or less 2 kilometer na valley ito na puro ganitong mga klaseng bato, mga limestones. Halos karamihan sa mga batong yan, may mga isinabit na mga kabaong sa gilid-gilid or isinuksok sa butas-butas. No? So para sa amin, sacred itong mga areas na to kaysa ancient burial ground ng mga ancestors namin. Then, pinili nilang dito din mailagay kasi tahimik yung area. Kaya hindi talaga appropriate na may nag-iingay or sumisigaw. No? Siguro dati may mga sumisigaw-sigaw nga talaga dito. Malamang sa malamang ang tour guide nila is hindi pa ganun ka-aware sa culture dito kaya or bata-bata pa yung kinuhang tour guide. Kasi dati hindi naman katulad ng ngayon na may mga permit yung guide, kahit sino diyan pwede dati, no? So malamang ganoon yung mga nakuha nilang tour guides, no? Kaya pag may sumisigaw, hinahayaan lang. Pero ngayon talagang pinagbabawal namin or kung may sumisigaw man, sinisita namin, no? Ako lagi ako may sinisita dito. Minsan may mga nawawarningan din ako na mag-ingat din sa kung anong isinisigaw nila. Kasi minsan po, kung ano yung isinigaw, iba po yung echo. Minsan po dito, no? One time may sumigaw dito. Pogi ako, nag-echo, sinungaling. may sumigaw nga dito. Walang forever. Tapos nag-echo, bitter. No? Hindi ako yun ah! Pero kidding aside, bawal talaga, no? May purpose kasi ang pagsigaw at pag-ingay dito, hindi basta-basta. Then may specific day kung kailan lang pwede. Mamaya, pag andun na tayo sa mismong site, doon ko ikukwento kung kailan yun. At Bakit ano yung tinawag mga na reasons. Paitokan to? Ano yung ibig sabihin niya? Maraming Parang python. passageway, parang daanan. Oo. Kasi nung unang panahon, parang ito yung pinakadaanan ng mga tao papasok na sa dagat. Lakas ng lakad happy kid Hindi mo madali Yes. So yun yung pupuntahan natin, kung kita nyo sa baba. Mga kabaong yun, totoong kabaong yun ha. Ay, yung sikat sa mga postcard. Yes. Yung pinaggamit ng 8 oras. Mahigit. Kasi pinag-hiking ka bigla. Yung nakaupo ka lang doon. Pinagganito ka. Di ba yabang pa tayo, mamaya tayo mawa. Yung paakyat. Tingnan natin kung ilang steps to. So dito sa Oo kung nga, saan no? ako nakatayo, pag titingin kayo doon, may mga kabaong din, no? Na pinagpatong-patong na kasing kulay ng bato. So mga kabaong din po yun. I'm very proud to say na isa sa kanila, great grandfather ko. Nilagay dyan noong 1982. Ayun. Kukulin yung ano ba to? Okay, pati.
Diyan ikaw, wiwi. Kit-kit mo naman. Kami awas ya. Sub lang pala, sumarin sa ganda. Sa langit bulan September ta ipapas yan. Gitu. Unti-unti din masasagot yung mga katanungan nyo, no? So, first, na mapapansin nyo, yung sa sizes ng kabaong, no? Yun yung madalas na napapansin. May mahaba, may maliliit. So, let's just focus on the small ones, no? Yung maliliit. Kasi ganun talaga ang traditional. Yung mahaba, it's already an influence of modern civilization. Then, of course, religion. No? So, daming nagtatanong, bakit maliit? Bata daw ba? Sanggol? Or yun, chinap-chap yung katawan? Oh, hindi po, no? Lahat po nang nailalagay dito, mga elders. Tulad ng definition natin kanina, pag sinabi natin elders, sila yung ritual leaders, ritual masters dito sa bayan. Kung bakit lang maliliit yung kabaong, kasi binaluktot yung katawan. Naka-fetal position, parang fetus or embryo position. Ganon yung position natin nung nasa sinapupunan tayo ng ating magulang, ng ating nanay, nung lumabas tayo sa mundong to. It should also be our position pag tayo'y namatay na. Ang dami din nagtatanong, hindi ba mahirap baluktutin kasi bangkay, malamig, matigas na. No? So dito, pag sinabi nating traditional burial, yung tinatawag namin na sinangadil, hindi namin ine-embalsam mo yan. Kaya yung lamay saglit lang. No? Maximum, sabihin natin 3 days. Usually on the 3rd day, yun yung araw ng libing. No? Tapos doon sa lamay, usually on the 1st day, nakaano yan, nakahiga lang yan. No? Yung katawan. Kasi, kumbaga, hindi pa kasi dinedeclare na parang patay yan, no? Kasi may mga ritual din na kailangang tapusin muna bago sabihin patay na siya. No?
Usually, on the second day na yon, mga bandang hapon, imbis na nakahiga na, pauupuin yung bangkay. Nakaupo lang siya, no? Sa isang upuan, sa isang silya, makikita nyo sa pagitan ni Lakay Putdasan at saka si Sumbad, may parang backrest ng upuan. 3 years ago, buo pa yung upuan dyan, pero sa kasagsagan ng Super Typhoon Egay, nasira yung upuan. No? Naiwan na lang yung backrest. So, yun, nakaupo lang yung bangkay. No? Siyempre, itatali yung katawan, yung binti, yung balikat, o yung ulo para hindi nalalaglag. So, parang ganito itsura. Sa gitna, ito yung ulo niya, sa mukha niya sa gitna, no? Ito yung mukha niya sa gitna. Yan. Ganon. Nakahiga lang. Ay, nakaupo lang. Then, on the third day, yan na yung pinaka-araw ng libing. Early in the morning, isang grupo ng kalalakihan ang pupunta dito. They will build temporary scaffoldings, bamboo ladders, ganon, no? And they will also bring with them yung empty coffin. Bakanteng kabaong. Bakit bakante? Kasi hiwala yung pagdala namin dito ng kabaong tsaka yung katawan. So umaga yung kabaong, then sa hapon yung katawan. Hapon, bago nila dalhin dito yung bangkay, syempre may mga ritual, may mga dasal-dasal muna yung matatanda. After that, babaluktutin nila yung katawan. Then babalutin ng handwoven blanket na ginawa, pasadyang ginawa para lang sa patay. Yan yung parang pinaka-death blanket niya. So kung ano yung binaluktot at binalot na katawan na yon, ganun na mismo bubuhatin sa balikat. Siyempre, di ba, nakabaluktot, so maliit na. So parang isa-isa yung magbubuhat niyan. No? So ganito pala itsura niyan pag sa umaga habang nagsa-set up sila ng kabaong. So nung time na to, yan, yung baba ni Sumbad. To. Yung maliit. So yan. Kung ano yung gano'n na mismo bubuhatin sa balikat, no? So parang ganyan yung itsura. No? Buhat-buhat niya sa balikat. Diba? Or ganyan. Buhat-buhat sa balikat. So may belief dito na pag natuluan ka ng kahit anong body fluid na galing sa patay, hindi natin maiwasan may tutulo-tulo. Lalo na third day, parang magsimula yung mag-decompose na yung katawan, no? Hindi natin maiwasan may tutulo-tulo kasi hindi nga na-imbalsa mo. No? So, pag natuluan ka daw ng kahit anong body fluid galing sa bangkay or sa katawan, magdadala yun ng, may idea kayo? Yes, tama. Swerte. In general, swerte in general, may it be good health, long life, wealth, basta swerte in general. No? Yun. So, parang mag-aagawan yung mga tao sa kung sinong magbuhat ng katawan. Baka sakaling matuluan sila. No? Pero, ang usual talaga na nangyayari, mga relatives ang nagbubuhat yan. Kasi di ba sir, bawal magbuhat ang relatives. So Yes. sa inyo, is relatives talaga yung nagbubuhat sa kanila. Sa religion yon. Pero dito, tradition, culture to naman. Hindi kasi di ba sa Yes. mga Catholic, talagang pinagbabawal nila yung kapag Yes. bawal magbuhat. So dito, relatives ang nagbubuhat talaga sa Pero, yun talaga, relatives. No? Then, ayan. Kung napansin nyo yung hagdan na binabaan natin dati dyan, ang daanan dyan sobrang makipot, madulas, matarik, so delikado. Pag ganito kasing burial sa site na to, very rare. Kaya ang daming mga taong bayan ang gustong sumama para ma-witness, no? Until now, ginagawa niyo pa rin siya. Buhay na buhay yung tradition, ma'am. Hindi naman nawala. May nadadagdag pa rin dyan, Pero yung pinaka-last, ma'am, 2010. 2010. So, sige, tuloy ko muna, ha? Okay, so, ayan, very rare ang may nailalagay dito kasi hindi naman lahat ng elders qualified may lagay dito. No? Yes, may qualification yung ano dito, hindi lahat ng elders pwede. Okay?
So very rare talaga may nailalagay. Kaya madaming tao ang gustong ma-witness yung process nito. And tulad ng sabi ko, since mahirap yung daanan dyan, medyo delikado, karamihan sa mga tao napupuno yung taas na yun. Taas na yun. Nakamasid sa kung anong nangyayari dito sa baba. Dati maliliit lang kasi itong mga halaman dito, yung mga kahoy dito, kaya kitang-kita, no? Then habang pababa sila, karamihan sa mga tao kasi may dalang mga lata, plastic bottles, anything na pampaingay, wooden clappers, mga ganun, no? Habang pababa sila dyan, may isang maunang matandang sisigaw. Sisigaw, ay parang, tapos susundan din siya ng mga tao, sisigaw sila, sisigaw sila, nagpapaalam silang papunta sila dito. Lahat ng, pati yung pangalan ng taong yon, lahat ng magagandang nagawa niya, katangian niya, gano'n, no? Kumbaga, pinapakilala yung taong yon. Then, mag-iingay sila gamit yung mga kung ano-anong dala nilang pampaingay. Yung mga walang dala, palakasan ng palakpak. Yung reason bakit nila ginagawa yon, it is to notify yung mga naunang nakasabit na dito, nakalagay na dito, na bagong paparating to join them, para i-welcome nila, no? Yun yung reason ng pag-ingay at pagsigaw dito, hindi basta-basta. And that's the only time din kung kailan pwede, kung may burial dito. Kaya dati-dati pag may sumisigaw dyan, sinasabihan ko, tigil, bakit? May ililibing ba kayo dito? Ganon. Tulad ng tanong ni ma'am kanina, kung ginagawa pa rin, yun nga yung sabi ko, no? Hanggang ngayon, buhay na buhay yung culture, hindi nawala yung tradition, no? But then yung pinaka-last was in December 2010, yung baba ni Bumitog. No? By 2011, madami-dami na yung nagpupuntang mga tourist dito sa Sagada. And kung napansin nyo, medyo palapit na ng palapit yung mga kabahayan sa area na to. No? Kaya pinatitigil ni government yung practice na pagsabit sa mga ganito or sa paglagay ng mga patay sa open spaces. No? Specifically si DOH. No? Sabi ni DOH, sabi ni Department of Health, pag may bagong lagay dito, mangangamoy. It will be very smelly for how many weeks? Not just weeks, no? Even months. So napaka-unsanitary, unhealthy para sa mga taong lalapit. Then pag medyo mahangin yung panahon, minsan abot sa kabahayan yung amoy. So yun yung reason kung bakit nila pinapatigil, pero wala namang batas na ginawa na nagsasabing bawal. So if ever man na may magpumilit na elder na gusto niyang mailagay dito, baka pwede pa. No? Kaya pala konti na lang. Kasi Hindi na nadadagdagan. No? Then dito kasi, pag may nalaglag dyan, inahayaan lang namin. Kasi ganun dapat. No? But then, since pinatigil na, ang practice na pagsabit dyan, hindi na nadagdagan. Kaya, ang ginagawa namin, ng tourism, parang preserve yung mga to. No? Para tumagal. Kasi pag lahat yan nalaglag, wala nang makikita yung next generations. Kaya yung ginagawa nila, katulad doon sa left side ni Bumitod, yung halos magkaparehong dalawa na brown, way back around 2018 ata, halos malalaglag na yung dalawang yan kasi bulok na yung kabaong, yung kahoy. Pero ang ginawa ng tourism, pinalitan lang yung kabaong. Pero yung remains andun pa rin. No? Pero hindi dapat yon, bawal dapat yon, no? Pero ang ginawa nila, nag-ask permission nga sila sa mga elders, sa locals. Tapos sinabi naman nila yung reason nila na ganon. No? Kasi kung naubos lahat yan, nalaglag lahat yan, wala na. Ganon. So, pero before nila pinalitan yan, may daming rituals din na ginawa, daming mga sacrifices na ginawa, nagkatay sila mga manok, baboy, ganon dyan. Hindi basta-basta din. So, yes. So, kung kunwari elder ako tapos na gano'n ako, hindi ako pwede dun sa taas na kailangan sa baba ako. Paano na ganon ka? Dead, ganyan. Tapos nag-qualify ako dito kasi may requirement, di ba? Hindi ako pwedeng ilagay doon sa pinakataas, kailangan doon sa baba pa nung... It depends sa will mo kung saan mo gustong may lagay. Kung saang bato or specific na part ng bato, ikaw mamimili nun.
Ganon. May napili ka na ba? Parang gusto ko nga malinis So, tulad ng sabi ko, may mga requirements. Yung pag, ano dito, no? Qualifications. Hindi lahat ng elders pwede, no? Number one no qualification, kailangang patay, kailangang buhay. No, pero kidding aside, number one qualification is dapat isa ka sa mga elders. No? Number two, dapat natural death ang cause. Paano kung sinaksak? Hindi na yun natural, ma'am. Pag sinabi nating natural, old age, natural yan. Sakit, natural pa rin naman yon. No? Patay sa bugbog ng asawa, di na pala pwede. Hindi yun natural. Pag pinatay ka. So, pag sinabi kasi nating natural, tahimik daw yung kaluluwa mo. No? Pero pag namatay ka sa aksidente, pinatay ka ng ibang tao or nag-commit ka ng suicide, ibang case na yon. Hindi tahimik daw yung mga kaluluwa ng mga yon. So, pag isinama mo dyan, Gala pa rin. guguluhin niya yung mga nandyan. So, may mga ibang burial sites noon kung saan sila Hiking pa rin para ilalagay. Example, may mga burial caves, ganon. Pero ngayon, lahat na kasi ng mga namamatay ngayon, wala na sa mga open spaces na ganito. Lahat na sa cemetery. Ayan, baka may mga questions pa kayo? Itong sa gitna. Yung parang may nakakatong na itim. Opo, may pinakamataas pa po eh. Hindi. Sa Muslim. Sa mga... Yes. Sa inyo kung pa-upo, yung pagpaganyan, sa amin ang patayo. Nakabalot. Pero wala nang kabaong. Wala nang kabaong. Okay. So, ang daming nagtatanong, no? May significance ba yung pagiging mas mataas o mas mababa? Wala. No? Worldwide, may mga tatlo ang alam kong may mga nagsasabit ng mga patay nila. There are some parts in China and some parts dito sa Indonesia. So, i-compare natin sa Indonesia. No? Sa Indonesia, nakabase sa social status mo kung mas mataas o mas mababa yung paglalagyan ng kabaong mo. Kung mahirap ka, nasa baba, nasa laylayan ka. Kung buhaya ka, I mean, kung mayaman ka, doon ka sa taas. Ganon, no? Pero hindi dito sa Sagada. Regardless kung mayaman ka or mahirap ka or mas mataas yung kabaong mo or mas mababa, pare-parehong mga elder yan. Walang mas nakakaangat. Ganon. Pare-pareho pa rin silang mga elder. Ganon. So, may mga questions pa kayo? Wala? Just in case si Wakod, Hindi siya qualified, ma'am. Number one, hindi siya taga dito. Taga dito. Buska lang. Kailangan elders din dito sa Central Sagada. So, meron pa kayong mga tanong? Kung wala, Wala na po. Mahirap to pagkapaakyat. Ba't kaya hindi na lang ibinaba yung sasakyan? Ibo. Burial cave to, di ba? Kung saan nakalibing din yung ibang ano. Mga ibabang kada. Yung pag-ulan. Picture niya. Hindi siya balangan. Okay. Balangan cave. literally. Literally. saglit lang. Isang oras. Saglit lang to, sir. Tingnan mo yung tsura namin. Durog-durog na kami lahat, oh. Ano sasabi mo? Durog na kami. Doon sa peak, mag-aantay tayo ng sunrise. Hopefully may magandang sunrise and hopefully may magandang sea of clouds. Kala ko, antayin natin yung Christmas dun. Wala pa may palat Ay. sa puwet.
Ayun lang, Ewan ko no? lang sa my birthday. Tulak na ngayon. natin. Okay, so pagdating sa taas din, hindi lang tayo yung mga yung group na nandun. Madami pang ibang taong nandun. Kaya huwag kayo masyadong magkawatak-watak kasi wala akong contact sa inyong lahat. No? Mahirap magkahanapan mamaya. Baka mamaya mahalo kayo sa ibang group. Mahirap, ang lapad ng area, mahirap magkahanapan sa taas. Magde-designate kami mamaya kung anong oras may meeting place tayo mamaya sa area na yun. Ituturo namin ngayon kung anong oras tayo magkikita-kita sa area na yun. Ay, sorry. Then mula doon, maglalakad ulit tayo pababa hanggang Busan. So dito hanggang peak, alternate yan na uphill, flat, uphill, ganun. Pero from peak hanggang exit point natin, medyo mas mahaba yun. More on downhill naman ngayon. So, lahat ba may tungkod? Kabutas ka lang. Okay, so yun. Baka may mga questions kayo. Lahat ba may tubig pala? Yung mga kalat natin, wag kung saan-saan itapon, ha? Any questions before tayo mag-start? Wala? At Marlboro po yung namin po. So, ganito, no? Yung viewpoint talaga, dyan sa baba. Pwede hanggang doon kayo, no? Pwede kayo pumunta banda doon. Pero around 6:15, sa likod nito mismo, itong maliit na building na to, sa likod nito, around 6:15, magtitipon tayo dyan, magkita tayo ulit. Mag-assemble tayo dyan bago tayo mag-proceed sa second hill. Wala po muna pupunta doon sa may makikita kasi kayo mamaya doon pag medyo maliwanag. May isa pang hill dyan sa kabila. Wala po muna pupunta doon, ha. Baka magkaiwa-hiwalay tayo, hindi namin kayo mahanap. So, Let's go. Game. Ito yung mga babae sa gitna. Yan, dito kayo. Ano nga ba yun sa yung pinakadulong bundok, Ha? nakahigang babae. No? sa Dito mga. siya, dito. Ayun na yung dulo. Oh. Ito, part na to. Ito yung mukha, ito yung ulo. So, yun ang tinatawag na Sleeping Beauty of Kalinga. The Sleeping Beauty. Lalo na pag medyo mas malapit kayo doon, meron nyo, kita nyo yung strand ng buhok. Si ano nga yan? Si ano yung sa mga niya? Saan nga kayo? Oo, tapiti. Tapiti. Kasi ko ng konti, di ma'am. Para hindi matapat yung plan. Dito ang madulas dito. Yung mga baka doon, ang third hill. So kung bakit tinawag to na Marlboro Hills, kasi before, a few years back, let's say, mga 20, hindi. A few years ago lang, no? Mga more than a decade lang. Etong area na to, ang daming, hindi, ulit, start tayo. Napapanood nyo siguro yung mga advertisement ng sigarilyo na Marlboro dati, no? Napapanood nyo siguro, no? Madami kayong, yung nakikita nyo dun sa advertisement is madaming mga cowboy, ang daming nagtatakbuhang mga kabayo, no? Noon, dito sa area na to, ang daming wild horses na pag-alagala lang dito. Kaya tinawag na Marlboro Hills dahil dun sa mga kabayo na pag-alagala lang dito. Then sa katagalan, unti-unti din naubos siguro dahil sa sakit. Then yung mga nearby villages dito, karamihan kasi sa mga aso before is mga pang-hunt, no? Pang-hunt talaga. Minsan kusang umakyat yung mga aso dito, hinahabol yung mga kabayo, lalo na yung mga bagong silang namamatay, hindi na sila dumami. Then yung iba na domesticate, na huli, no? Yung iba
tinapa na siguro. Hanggang sa unti-unting naubos. Actually, may documentary si Howie Severino. Ito, alam ko sa Eyewitness ata. Kung di ako nagkakamali, try nung hanapin sa YouTube kung andun pa. Pero ang natatandaan kong title nung ano is The Legendary Horses of Sagada. No? Dahil sa mga kabayo kaya tinawag ito na Marlboro Hills. So mula dito, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, hanggang sa exit point natin, halos more on pababa na to. No? Diyan na sa area na yan yung medyo mas madaming maputik at mas madulas. Then mayroon lang yung isang part na sabihin natin 10 minutes uphill. Siguro matatapos tayo mga around 9, between 9 to 10. Sabihin natin, makakabalik na tayo ng accommodation ng mga time na yan. So mula dito, dahan-dahanin natin pababa. Konting ingat lang, yung mga gustong mag-video, tingin-tingin pa rin sa inaapakan, no? Unahin pa rin yung safety bago yung mga videos and photos niyo. No? Kung gusto niyo para mas sigurado, kung gusto niyo mag-take ng video or picture, tigil muna bago kuha ng video. Hindi yung nakaganong ka, nakatingin sa phone mo habang naglalakad, hindi mo nakita yung inapakan mo, dulas ka, laglag ka. Walang sasalo sa inyo dyan, ha? May nawala na dito, kuya. Ngayon pa lang siguro. Okay. Tara naman doon para tayo yung nakapilang sunod bago dumating yung isang group na mas malaki. Sulfate. Kaya siya mo. So pag nababasa yan, doon nagkakakulay. No? Pero hindi ibig sabihin na pagkabasa magkukulay agad. Takes time din. So the more na nababasa, mas tumitingkad yung kulay. Pero when it comes summertime na medyo tuyo na to, laging tuyo to, matagal na hindi umuulan, nagiging light yung kulay niya. So i-compare natin, example sa tanso, no? Sa copper o sa bronze. Pag kinalawang yung mga yan, it's either maputi, greenish o kaya bluish. So yan yung nagiging effect dito. No? Parang kinalawang yung lupa, parang gano'n. So copper tsaka yan, copper sulfate. May konting sulfur din dito. Kaya makikita nyo, hindi halos tinutubuan din ng halaman. Kasi may konting sulfur. Hindi magkukulay yan kung walang sulfur. Kaya, yung iba kasi sinasabi nila, copper. Tayo ka dito, Nak. Nak, sunod kay Mami. Wala na nga sila atin sa inyo. Magkano ka ang bagay? Oo, by group po. Tapos kung magpatry po kayo ng gumawa ng mga nasa IDS na 8,000 ang mahal naman. hindi na nga, libre lang sa isa. Ayun! Bakit nakalala na tayo tapos nagbabayad pa tayo? Mga pasokista ba tayo? Pwede. Okay, wait sila. Lunch break. Bakit lunch break? Di ba sabi ng gobyerno? Sabi sa gobyerno, no lunch break. Ay. Alam nila naman na lunch break kami. Pero let's see kung ito-cater po kayo. Sige po. Wait lang, kausapin ko yung co-or namin. Awayin Halika nga. Hindi. Kasi Sunday, so... Hindi, wala. Ang sabi ni presidente, no break. Ha? Anong yogurt meron? We have mixed berries, matcha, and ubi matcha. I'll go for matcha. all mixed berries. Oh, thank you. Ano yung ano nila? Flavor nila? They have matcha, they have ube makapuno, and mixed berries. Basag mo bayad. Sabi mo basag ka. Basagin ko lahat to. Ay, sorry. Ang yaman.
Minsan lang. Wah! Akyat ako ah. Ayan yun, yung model ko. Ayun, yung PC. Di ba mas nandahan ka sabihin? Wala na akong bayan. Isang daan ko dyan. 80 kaya. Ay, ito lang pa rin. Kanina pa ako nagsasabi sa'yo eh. Sorry ko sa'yo. Hindi, try mo. Wala ko. Sabi ko yung mayaan. Hindi, maliit lang bilhin muna natin. Tapos kasi baka hindi natin na yun. Oo, share na lang. Oo. Tapos, isang ganun. Kasi tinry natin doon. Hindi na-try kami. Parang sa paas, sa magbaba natin. Pasaway. Mas maganda yung mga ano. Titingin ako lang ngayon kung gusto ko yun. Bili ka na, dilan mo. Takboy mo na. Uy, mga dali. Sugar mo. Oh, dito na lang oh. Lindo. Ang ganda na ng stickers ko. Kasi manlalaki. Panlalaki kasi. Oo. May bros na sa Ay, dua.